Ibinasura ng COMELEC First Division ang disqualification case laban sa 5 miyembro ng pamilya Tulfo dahil sa kakulangan na kinakailangang dokumento. Ayon kay Chairman George Erwin Garcia, hindi na isama ng petitioner ang kopya ng certificates of candidacy ng mga respondent kaya hindi na tinalakay ang merito ng kaso. Nilinaw naman ng COMELEC. Chair, pwede ba kumapila? Pwede naman po. Wala naman po nagbabawal sa pag-file ng motion for reconsideration. Sa komisyon, wala rin po nagbabawal na magkaroon ng refiling ng kahit na anong petisyon kung sa palagay nila ay kailangan na patibayin yung kanilang petisyon na na-file sa COMELEC. Sir, ilan na lang pending DQ petition? Bali lumalabas po, isa na lang ang pending na petisyon laban po doon sa iisang mga magkakapatid na iisa yung mga family name. At therefore, asahan nyo rin po na hopefully by the next week baka magkaroon ng disposisyon ang COMELEC Division. Sir, in case mag-file ng MR, yung deficiency sa yung sa dinismiss na case, pwede ba i-cure? I-cure na lang. Yun po yung ating wala hindi masasagot sapagkat siyempre parte na po ang inyong lingkod sa NBank para naman hindi natin ma-prejudge yung kaso. Again, dapat mapag-aralan ng mga abogado o yung ng counsel ng petitioner kung ano ang pinakamaganda nilang option. Basta sa part po ng COMELEC, ano man po yung option nila. Again, katulad din po ng iba, we are going to decide immediately on the cases. Sir, sa rules of procedure ba, meron bang period na required yung petitioner na naibasura yung first petition to file another petition? Wala naman po. Kasi basta ang petition to file disqualification can be filed even after the election, even basta before the proclamation. So kahit po yan ay same petitioner, different petitioner, wala pong prohibition tungkol sa period before the filing of, before the proclamation. Kaya lang, alam nyo kasi, kapag ang naging desisyon ay on the merits, siyempre po magiging res judicata yon sa part ng COMELEC. Ano ibig sabihin ng res judicata? Settled na ng COMELEC. So bakit ka magpapail na muli ng parehas na petisyon? Subalit kung ang disposisyon naman ng COMELEC ay hindi nakabase sa merits, nakabase sa ibang issue ng technicality, pwede po kami magdesisyon tungkol sa bagay na yan. For the record po, sino po mag-handle ng MR kapag pinag- Ang Commission NBank po ang mag-handle ng motion for reconsideration, yung kabuuan ng Commission NBank. Yung pong nag-no part na sa division, sabi po ng Supreme Court sa Estrella versus COMELEC, pag nag-no part ka na sa division, hindi ka na pwede mag-participate sa Commission NBank. Sir, sorry. For the record lang, bakit hindi na po discuss ang merits? Kasi po pagka technicality, why discuss the merits kung sa technicality pa lang may problema na? Ang merits ay dinidiscuss lamang at tinatalakay kung walang issue ng technicality. Yeah, siguro. Both parties involved dapat sa decision. Kanina kasi basta sa COMELEC, sa amin pag nag-promulgate kami ng decision o order, kaagad na may kopya yung mga petitioner at saka respondent sa pamamagitan ng abogado nila o kung walang abogado sila. Kaya po required sa amin yung meron silang email address kasi ini-email po kaagad sa kanila. And notice by email is technically notice as required by the rules. Sir, may ilang kritiko sinasabi kung yung certification na yung COC ang kulang. Nasa COMELEC na rin naman daw yun eh. Bakit daw hindi na lang pwede bang may copy na rin naman daw kayo? Tama po yun, pero napakadali rin po sana sa petitioner na kumuha ng mga certified true copy. Kasi nga po we cannot always assume and presume. Madali pong sabihin niyan kung kilala yung tao, tama po yan. Paano kung hindi kilala yung tao, hindi naman ganun kasikat? Ibig sabihin po, ipipresume namin na siya ay kandidato na kaagad. So, again, nasa kanila po yun kung paano ipapaliwanag yung defect na yon na pwede naman pala ma-cure. Ako po kung lawyer ako, mukhang alam ko kung ano sasagot ko doon sa katanungan na dapat hindi na-dismiss yung case dahil sa kawalan ng certificate of candidacy. Meron po kasi dapat silang maayos lang na paliwanag. At yan po magagawa lang nila kung merong remedyo silang ma-avail after nito. Kung hingi po sa inyo, ano po assurance na ibibigyan yung COC? At 100% po mabibigay namin yung certificate of candidacy. Wala naman po tayong problema po doon. Sabi ko nga po sa inyo, may tawag po sa tayo dyan, there are so many ways of skinning a cat. Siguro po nagkulang lang sa tamang paliwanag doon sa petisyon. Yun po ay nakukuha sa tamang pagpapaliwanag lang kung bakit hindi na i-produce
kung bakit hindi umabot yung mismong attachment na yon. Sir, mabilis ba o mabagal yung paglalabas ng decision considering Fed lang siya na-file? Actually po, pagka technicality, mabilis po talaga yan. Technicality po eh. Kasi sa level pa lang ng clerk of court namin, may assessment na. Ang medyo magiging hindi po mabilis kapag ka-disposition on the merits. Kasi usually po may patawag na hearing at pagkatapos may submission ng mga pleadings katulad po ng memorandum. So, Chair, paano po yung magiging process kapag po kunyari mag-MR sila? Ano po yung magiging next step? Kung sakali po mag-motion for reconsideration, yan po kaagad na pagka tama yung motion for reconsideration, sufficient sa inform, may proper payment ng filing fee, elevate po yan ang division sa COMELEC NBank at ang NBank naman ay mag-a-assume ng jurisdiction. Either magre-require yan ng comment doon sa mismong respondent o pwede kami magpatawag ng hearing o mismo submitted na siya for resolution. Nasa NBank po ang option kung ano ang tamang disposition. Bali yung MR po, ipafile sa division pa rin. Sa division po Tapos, pinafile tayo yun. mag-aakyat Yes po, sa- tama po yun. ay, sa- Apo. Regardless kung tool for kung kilala man yung respondent doon sa disqualification petition, same process ang dadaanan. Tama po, same process po ang dadaanan din. So again, ang ating pong tagubilin lang, lalo na po may mga abogado naman na talaga nagpa-practice sa COMELEC. Hindi naman natin required na dapat election practitioner o kaya nagpa-practice sa COMELEC. Pero meron po tayong existing rules. Makikibasa po muna yung existing rules ng COMELEC sapagkat although hindi namin gusto magpaka-stricto, pero pagka po kasi basic yung requirement, ay hindi po namin pwedeng i-set aside yung mga basic requirements ng rules natin. Sir, clarify lang po, ito kung natitirang isang pending thank you case, is this for the national candidates or kasama yung local? Sa national candidate po, national candidate. Only against Erwin. Yes po, yun po yung na-file na petition nung nakaraang linggo lamang.